Nakakain siya ng husto ngayon at ganado siya at walang pakialam kahit nakasama niya sa table si Justine. Hindi katulad kagabi na hindi niya matikman ang handa. Pinagbigyan na niya ang request nito na sa table nito at na makakasama siya at sumalo. Siyempre, mawawala ba si Eli? Pwede ba kayong mayayang mamasyal bukas? Gusto kong dumalaw sa school natin at dalawin ng mga dati nating teachers. Pagkuha ay tanong ni Justine. Ako okay lang ako. Ewan ko lang itong si Tin. Kayo na lang, may dadalawin ako bukas eh. Saan ka dadalaw? Tumingin siya kay Lemon. Sa kanya sana. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Ha? React ng katabi nito na si Ramon. Pwede ba? Mag-uusap lang naman kami eh. Patungkol kay Ramon. Ewan ko sa kanya. Hindi ko alam kung gusto niyang makipag-usap sa iyo. Of course naman, honey. Para mag-uusap lang eh. Sige, Tin. Anong oras mo ako dadalawin? Pwede tayong dalawa ang mamasyal? May magandang place rito na pwede nating pasyalan. Sure. Tayo lang dalawa. Pwede nating isama si Lay. Sige. Sama na rin ako. Si Eli. Kina Justin ka na lang sumama. Hayaan mo na kaming tatlo ang lumakad. Anya. Nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mga mata ni Justine. Parang malungkot na parang inis na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Excuse me ha, gutom pa ako. Kukuha pa ako ng pagkain. Actually ay busog na siya. Palusot lang niya iyon para makaalis sa harapang iyon. Para siyang matutunaw sa hiya sa mga pinagsasabi niya. Uminom lang siya ng tubig at walang kilatis na tinakasan ng kasayahang iyon. Nasaan si Tin? Hanap niya nang hindi na ito bumalik sa mesa nila. Hindi ba nagpaalam na kukuha lang ng pagkain? Oo nga, pero saan na nagpunta yun? Hanapin mo nga Eli. Sandali Nawala si Eli sa harapan nila. Nang magbalik malayo pa ay sumesenyas na hindi na nito makita si Tin. Pambihirang babae yun. Eli, magtapat ka nga. Tomboy si Tin ano? Pinagtatakpan mo lang yata siya eh. Sorry sa inyong lahat, hindi ko batid. Basta ang alam ko noong araw ay crush ka niyan. Pero ang sabi niya sa akin noong isang araw, noon pa raw iyon at ngayon ay hindi na. Hinirap niya si Lemon at Lay. Kayong dalawa ha, pumayag pa kayong makipag-date doon sa tao. Lalo lang ninyong kinukonsinti ang kalokohan noon. Alam nyo, hindi ako naniniwalang tombo yun. Ang sexy eh. At ang galing sumayaw, ang ganda pang umindak, ang lambot ng bewang. Ako rin, hindi naniniwalang tombo yan. Pagmamatigas ni Jay sa ikalawang pagkakataon. Ikaw Justin, ano ang masasabi mo sa kanya? Ayoko ring isipin na isa siyang tibo. Sayang na sayang ang gaga. Ang ganda talaga. Mabihisan lang ang bruhang iyon ay tiyak na maraming maaakit na lalaki. Handang-handa na siya sa lakad nila ni Lay at Lemon kinabukasan. Naplansya na niya ang isusuot na damit. Nakapitas na siya ng sariwang bulaklak at inilagay sa tubig para huwag malanta. Sana ay magtagumpay siya sa minimithi niyang mangyari. Sana ay mapasagot niya si Lemon. Magiging masaya siya kapag nangyari iyon. Nakahiga na siya ng mga oras na iyon nang may marinig siyang tawag. Narinig niya ang nakababatang kapatid na si Sitang na siyang nagbukas ng bintana para silipin ang tumatawag. Ay, si Kuya Justin pala. Bakit po? Narinig niyang wika ng kapatid. Nandiyan na ba ang ate mo? Boses ni Justin. Ay opo, kanina pa. Pwede bang makausap? Sandali lang po. Nagkulubong siya ng kumot nang maramdaman ang mga yabag ng kapatid. Ate Tin, gising! At niyugyog siya ng kapatid. Nagtulog-tulugan siya to death. Pero makulit ang kanyang kapatid. Hindi siya tinigilan. Hanggang sa kiniliti siya nito sa tagiliran. Naturalmente, mapapatawa siya at mabubukong gising. Ano ka ba ate? Nandyan sa ibaba si Kuya Justin, hinahanap ka. Huwag mo ngang matawag-tawag na kuya yon. Hindi ko naman boyfriend yan eh. Eh ano naman, halata naman na matanda sa akin eh, kaya kuya ang tawag ko. Basta, huwag matigas ang ulo mo. Huwag mo siyang tawaging kuya. Harapin mo kasi siya. Mukhang tanga doon sa ibaba na nakatingala sa bintana natin. Ano kaya ang kailangan niyan?
Ikaw kaya ang magtanong. Sana kasi ay sinabi mong tulog na ako. Malay ko ba? At saka nakakahiya doon sa tao. Ang dami pang bisita sa katapat na bakuran ay nandito at pinuntahan ka. Nagkakamot ng ulo na nagbangon siya. Wala siyang pakialam kung sabog-sabog ang buhok niya at kung ang suot niya ay sira-sirang kamiseta at pantarorong na halos mahubo na dahil maluwag sa kanya. Naghihikab na tumapat siya sa bintana. Bakit? Tanong niya. Ang sama mo, Tin. Hanap kami ng hanap sa iyo ay natutulog ka na pala dito sa inyo. Untag ni Justin. Bakit? Masama ba? Sa inaantok na ang tao eh. Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Bakit? May maghahanap ba sa akin kung mawala man ako roon? Ako, hinahanap kita. Kaya nga ako naririto eh. Ah, ganoon. Hinahanap mo pala ako. At bakit mo naman ako hinanap? Alam mo, Tin, ikaw ang paborito kong kababata noong araw pa kaya lagi akong concerned sa'yo. Lumabi siya sabay irap. Concerned? Ha? Kaya pala kung laitin at libakin mo ako ay gano'n na lang. Joke lang yon. Ano ba ang kailangan mo talaga? Sabihin mo na at inaantok na ako. Hindi mo man lang ba ako paakyatin kahit nasa balkon lang ninyo? Nangangawit na ako katitingala sa iyo ah. Ngumiwi siya saka nagkakamot ng ulong lumabas ng balkon. Naupo sa bench na nakadikit sa pinakadingding. Iniunat ang mga paa, humalikip-kip at saka pumikit. Tuloy. Anya. Tingnan mo, tutulugan pa ako. Oras na kasi ng tulog ko no? Bakit ka ba kasi nagpunta rito? Nakakainis ka naman kasi eh. Bakit mo kami nilayasan? Ang kulit mo talaga. Sinabi ng inaantok na ako eh. Pambihira ka naman, Tin. Parang hindi kita kababata. Napadilat ang mga mata niya. Bakit ba? Ba't ganyan ka sa akin? Parang hindi ka masayang nakita ako gayong magkababata tayo. O ano ngayon? Marami naman akong mga kababata. At hindi ko naman kailangan magsaya kung makita ko man sila. Para namang sira ako noon. Kunwari ka pa dyan. Alam ko namang natutuwa ka nang makita mo ako eh. Sabi ni Eli, sabi mo raw ay crush mo ako noong araw. Ano ka? Hindi no? Tanggi niya. Huwag ka na magtago ng damdamin mo. Umamin ka na. Naku, pasukahin mo man ako at bugbugin, wala akong aaminin. Dahil niloloko ka lang ni Eli. Maniwala ka naman doon. O siya, hindi na kung hindi na. Pero may gusto akong tiyakin kaya ako naririto. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka umaamin. Yung totoong sagot lang ang gusto kong marinig. Ano ba yung itatanong mo at parang napakabigat naman yata para sa'yo? Tell me, Tin. Totoo bang tomboy ka? No comment. Ayoko ng sagot na no comment. It's either yes or no lang ang gusto kong marinig. Bakit ba pati personal na buhay ko ay iniurirat mo? Kailangan kong malaman ang totoo. Aba, concerned ka masyado ah. As if masyado kang affected. Talagang apektado ako kaya sabihin mo na ang totoo. Sige, para matahimik ka na. Hindi tayo magkatalo, Justin. Iisa ang gusto natin. Kung gusto mo ng girls, ako rin. Kung pusong lalaki ka, ako rin. Okay na ba ang pag-aming ginawa ko? Bumuntong hininga ng malalim si Justin. Mukhang dinibdib nito ang sinabi niya. Well, thank you for being honest. At least alam ko na kung ano ka talaga. At hindi na ako mag-iisip. Sige, Tin. Sorry na nagambala ko ang pagtulog mo. It's okay. Siya nga pala pakiremind kay Lemon at Lay ang oras ng date namin. Mga 3:00 ng hapon ko sila susunduin. Saan mo ba sila balak dalhin? Sa pataniman ni Natatang. Maraming bunga ang mga punong kahoy namin doon. Magugustuhan nilang tiyak. Sige, sasabihin ko. Inihatid pa niya ng tingin si Justin hanggang sa makatawid na sa katapat na bahay at makijoin uli sa katapat na bakuran. Bigla siyang nakadama ng lungkot sa dibdib. Kasabay noon ay tumulo ang kanyang mga luha. For you, Lemon, wika niya sabay abot ng fresh flowers sa dalaga. Thank you, Tin. How sweet of you. Very accommodating naman si Lemon. Nandoon pa rin sina Justin at mga kasama nito.
kasama sina Joben at Eli. Patungo na ang mga ito sa kanilang alma mater noong high school. Tinitingnan siya ni Justine mula paa hanggang ulo. Kompleto kasi siya sa uniforme nila bilang tibo ng oras na iyon. Naka-baseball cap para itago ang mahaba niyang buhok. Naka-t-shirt at jacket. Nakamaong pants at rubber shoes. Lalaking lalaki talaga ang dating. Talaga bang ayaw mong sumama sa amin? Si Eli. Kayo na lang. Nagkasundo na tayo na may lakad kaming nitong dalawang babae eh. Sige na, lumakad na kayo ng inyo. Hayaan na ninyo kaming tatlo na lumakad. Wika ni Lemon. Napatingin siya kay Justine at nabasa niya sa malamlam na mga mata nito ang isang katanungan. Para bang tinatanong siya ng, bakit tin? Tayo na, Lemon. Hinawakan pa niya ang kamay ni Lemon at nagpaunlak naman ito. Hindi nagpakita ng pandidiri o pangingimi sa kanya. Sige mga boys, we're going sa date namin ni Tin. Paalam pa nito sa mga kasama. Magkasangang daan ang tinahak nila at ng grupo ni Justine. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.